Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan, it's another great Sunday. Full pack po ang tahanan ng Panginoon at purihin ang kanyang pangalan. At bago po tayo magsimula, can you greet and bless the person beside you? Sabi mo naman, God bless you. It's good to see you here in the house of the Lord. And can I ask you, are you excited to hear the Word of God this afternoon? Ayan, ako po excited din po akong i-share yung mensahe ng Panginoon today. And to start it, I would like to know, among all of us, sa pong lahat na nandito, na nung bata pa sila, tanong ko lang, nung bata pa sila, wala silang kapangapangarap. In simple words, wala silang pangarap sa buhay. Meron ba nang ganun sa kalagitnaan natin? O kaya naman po, tipong kanyang pangarap, sabi niya, paglaki niya, pagtanda niya, gusto niyang maging lasenggo at tambay. Meron ba nun? Bira. Lasenggo, tambay, pangarap ba yun? Kasi dahil gusto niyang idepensa yung pagiging number 1 ng mga Pinoy pagdating sa larangan ng inuman. Hindi bagay na dapat ikarangal o ipagiging proud. O kaya naman yung kanyang pangarap, yung maging drug addict, maging pusher, snatcher, akyat bahay, kidnapper, karnapper, yung tipong sakit ka ng lipunan. May nangarap bang maging ganon? Tingin ko po wala kasi kung may nangarap, malamang dapat bigyan ng straight jacket. No? Anyway po, kaya maging taga-London. Ayan. Alam niyo po yung taga-London? Yung London, yung loan dito, London. Kaya pag utang daw bait, pag singil galit, pag hanap tago, pag salubong, yun, liliko-liko. Meron po kayong kilalang ganon? Huwag niyo na pong ituro. At sa mga youth na nandito, sa mga kabataan po, magkalinawa na po tayo. Baka meron pong ganyan, ganon yung kanyang pangarap, kamukha ng mga sinabi ko kanina. After po the service, lapit po kayo sa akin para madala na kayo sa presinto, mapablatter na kayo. Maaga pa lang. But anyway, tingko po, wala naman di isa rito na may ambisyon o nangarap na magkaroon ng miserable o walang kabuluhang buhay. And I believe that even those people who are now living in this kind of situation did not even thought about during their young age na magiging ganun sila pagdating ng araw. Dahil po tayong lahat, naniniwala ako, maganda ang pangarap natin para po sa ating mga sarili. Paring sabihin mo, kuya, simple lang ang pangarap ko. Kapatid, mangangarap ka na lang naman, lakihan mo na. Kung baka sa we should dream big. Sabihin mo sa katabi mo, dream big. At kung meron kang pangarap, assuming malaki yan, ang tanong, ano ang plano mo? What is your plan? Tawagin ko po yung aking PA, may gusto akong ipagawa sa kanya. Hindi ko lang alam kung ano ang plano niya. But nevertheless, assuming ito po yung nagsisimbolo ng iyong pangarap at gusto mo siyang itayo sa gitna ng dalawang posting ito. Ang tanong, maitayo kaya niya? Kung assuming, ayan, tingin ko, mukhang hindi mo matatayo. Anyway, pababalikin ko po siya mamaya, tignan natin kung ano yung maiisip niya, ano kaya yung mga plano para maitayo niya yung kanyang pangarap. Siguro po, sabihin natin, para maitayo natin yung ating pangarap, gagawin natin, mag-aaral tayong mabuti, magtatapos, para po makakuha ng magandang trabaho. Very good plan, maganda pong plano. At pag ikaw ay nagkatrabaho na, magsisipag ka sa work mo, gagawin mo ang lahat para makita yung kasipagan, yung excellence sa paggawa, at ganoon din, hindi ka malilate, hindi ka rin a-absent, always present. Magandang plano rin po yun. O kaya, magtsatsaga, didiskarte ng tama, magtatayo ng negosyo, magandang plano. And I am certain all of us wants to have a life full of peace and happiness. At yan din naman ang plano ng Diyos. Yan din ang gusto ng Lord sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya po sa hapon pong ito, sa araw na ito, we will talk about pangarap, plano, at pangako. At maaaring sasabihin mo, ang tatlong yan, kuya, wasak na sa akin yan. Minsan akong nangarap, pero alam nyo, sabi sa akin, minsan ako nangarap, nagplano, laging pornada, at marami na ring nangako na madalas napapako. Pero mga kapatid, gusto ko pong ipaalala sa inyo, sa tatlong bagay na ito, hindi masisira at mawawasak ang pangarap, ang plano, at ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Bakit po? Because we have an unbreakable God at meron siyang tinatawag na master blueprint for every true and faithful believer.
So before to go further, can we all bow down and let us pray? Lord Heavenly Father, we thank you, Lord God. And today, this afternoon, may you allow us, Lord God, to fully hear your message. And as I always pray, Panginoon, tanging tinig mo lamang ang aming madinig dahil yan ang tunay na tinig na bumabago ng buhay. We ask this in faith. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Mga kapatid, when it comes to plan and thoughts of having a happy and contented and a peaceful life, alam niyo po, I do not believe na para lang ito sa mga may pera or sa mga mayayaman. Kasi alam niyo po, may ilan din akong kilala na nasa magandang antas ng buhay, mga mayaman, maganda na ang peso sa buhay. Pero alam niyo po, mukhang okay sila outside, pero sa loob or inside na kanilang buhay, mga durog pala. Durog na hindi po adik ha. Durog in a sense na wala pong contentment or sense of fulfillment, magulo ang isip, at walang peace of mind. At alam niyo po, napagtanto ko lang, it seems that success measured by money, power, and fame is not the real deal of having a good and happy life. At ganoon din naman po, I also do not believe na kapag ikaw ay mahirap na ipinanganak, automatic, miserable na ang buhay mo all throughout. It is actually a matter of choice. At sana po may ganoon din tayong paniniwala, hindi nakabase sa kalagayan o antas ng buhay mo, pagdating po sa pagkakaroon ng tunay na pangarap at plano sa buhay. Kasi kapatid, tutay naman, nang isinilang ka sa mundong ito, hindi ba laking tuwa ng magulang mo? Ay, hindi. Yun. We all knew, nang isinilang po tayo sa mundong ito, all things were all uncertain. Ang ibig sabihin, walang katiyakan, walang kasiguraduhan. We do not know what will really happen, or can I say, what will be our future. Kaya pagdating sa future o sa hinaharap, alam niyo po, may mga iba po na madalas naghahanap po sila ng mga tao na pwedeng makapagbigay sa kanila ng advantage para malaman nila yung future. At ano po yun? Lumalapit sila sa mga manghuhula. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagpapahula ka ba, kapatid? Tapos sabihin mo, akin na yung kamay mo, ulaan kita. Tunay na, alam niyo po, makita natin, nang lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga ina, wala po tayong inunan o wala tayong kasamang blueprint or plano ng ating buhay na maaari po nating magamit as basis ng ating mga pangarap. Kaya naman kapag ikaw ay nangarap, ang magiging basehan mo na lang kung ano ang interest mo sa buhay. Kung nag-aaral ka, magaling ka sa math, engineer yan o accountant yan. O kaya naman kung magaling ka sa science, doktor yan. Di ba? Parang ganun po. Kagaya ko po, ako po, nangarap po ako nung maliit ako, nung bata pa ako, nangarap ako maging professional, sikat na professional basketball player. Grabe naman po talaga yung dedication ko noon. Talagang umaga hanggang gabi. Nagbabasketball ako, nagpa-practice ako. Kahit po abutan na ako na patay na yung ilaw or wala nang ilaw doon sa basketball court. Kaya yung tatay ko po, binigyan ako nung sinusuot yung may ilaw dito. Para pag naglaro ka, kita pa rin yung court. Yun nga lang, ano po ang nangyari? Hindi pa ako sumikat, nalaos na ako. However, church, even since all are uncertain, the Lord gave us His word about His plan, His thoughts, for all of us na mga anak po niya. At makikita po natin yan sa kanyang mga salita sa Jeremiah chapter 29:11. Ang favorito at life verse ng karamihan. Yan po ang ating aaralin. Sabi po dyan, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Alam niyo po, this is the second most popular verse in the Bible. Second po sa John 3:16. At dahil dito, baka po wala nang dating sa atin ito, yung mga salitang ito, wala nang dating yung plano o yung pananaw ng Lord para po sa atin bilang isang mananampalataya. Kaya kapag nabasa natin, nakita natin, para bang wala nang dating at naiisip na lang natin, okay, sige. At edi wow, parang ganon. Minsan naalala ko po, may isang pong YA, ginamit din itong verse na ito sa kanyang panliligaw. Ang sabi niya, sa kanyang nililigawan, "For I know the plans I am for you." So to have a deeper understanding about this God's plan and thoughts for all of us, allow me to dissect this passage. Himay-himayin po natin. Ang una po dyan, "For I know the plans I have for you," declares by the Lord.
Kapatid, lahat po tayo, we are all created by God. The Almighty God who creates heaven and earth. And one of His attributes is that He is an omniscient God. Ang ibig sabihin po, an all-knowing God. Alam po niya ang lahat-lahat at alam niya ang mga bagay-bagay. Kapatid, when the Lord allows you to be conceived in your mother's womb, alam niyo po, bago pa tayo ipinanganak, kilala ka na niya at alam na niya ang kanyang plano para sa iyo. Alam na niya ang mga kahinatnan mo at mga bagay-bagay na magiging kaganapan sa buhay mo. Some of us right now became a teacher, an engineer, a doctor, an accountant, and even abogado. Sasabihin mo, parang puro may degree naman yan eh. Pero kung nandiyan ka ngayon sa kalagitnaan natin, isa kang kasambahay, driver, gardener, or even construction worker, kapatid, God knows it already kung ano yung magiging ikaw pagdating ng araw. Maring hindi talaga yan yung nais ng Lord sa buhay mo. But anyway, naniniwala po ko, I believe, whether may tinapos ka man, may degree ka man, or wala, what it is important this very moment is that you are doing your excellent, your very best, na tunay na makikita yung kahusayan kung saan ka nilagay ng Panginoon. And you are doing it to give glory to His name. Yan po sana yung ating maging objective. Grabe, hindi mo bang pag nakita ka ng mga tao sa paligid mo, nabibless sila sa'yo. At nakikita nila yung tunay mo at tunay na pagiging mananampalataya mo. In Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi po dyan, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I already set you apart. Maring sasabihin mo, Brother Alan, para lang yata kay Prophet Jeremiah yan. Hindi naman ako propeta. At sasabihin mo, maaring hindi sa'yo applicable ang mga salitang ito. I tend to disagree. Kapatid, the Lord's power, glory, and greatness is not for one person alone. Because God is an all-powerful God, and He is powerful, and He does not need any one of us for Him to stay powerful. Yes, Prophet Jeremiah may be somehow special to God, and same with all of us, ating pong lahat, special din tayo sa paningin ng Panginoon. Because all of us are His children who receive the same mercy and grace from Him. At alam niyo po, may I encourage everyone na sana po maging kagaya tayo ni King David. Si King David po, a man after God's own heart. Binigyan po niya ng matinding pagpapahalaga, mabigat na expectation, yung plano na pananaw ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga po sa Psalms chapter 139, verse 16 to 17, sabi po diyan, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book, before one of them came to be. At ito po ang sabi niya sa verse 17, how precious to me are your thoughts, God. Ang sabi niya, napakaganda pag pinagsama-sama. Although napakalawak, napakaganda. At kapag nakita po natin yung essence o yung kahalagaan nito sa ating buhay, hindi ka lang mapapa-edi wow na lang, kundi mapapa-wow na wow ka, at tunay mong makikita with pure of excitement, pure joy, na talagang gustong-gusto mo na malaman yung napakagandang plano ng Panginoon at handang-handa mong sumunod o handang-handa ka sumunod at lakaran yung kanyang kalooban, yung kanyang plano para sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid, logically speaking, pag ikaw ang gumawa ng isang bagay, alam mo ang plano at alam mo rin ang purpose nito. Like an inventor, kapag siya po ay nag-invento ng isang invention, alam niya yung purpose ng kanyang inimbento. In engineering, sa engineering po, before a building or any industrial facility, a plant or a bridge or a building, o ano pa man yan, na kailangan pong i-construct, bago po magsimula yan, an engineer will start to produce an engineering plan or engineering drawing plan. At alam nyo, ito po ang magiging basis of how the structure will be constructed. And during the design stage, habang ginidesign po yan, an engineer will need to know every single detail in order to produce that perfect plan. And at the end of the design stage, an engineer will affix his signature. Pipirmahan po niya yung plano, confirming and signifying his confidence about the plan, na ito po ay talagang gagana at kapag tinayo ay walang magiging problema at yun din ang magsisignify that the construction can be started. However, there are circumstances that during the construction stage, alam niyo po, there will be some adjustment. And during those adjustment, yung design, yung engineer po, mangyayari, mag-update siya, mag-recalculate siya, and even mag-revise siya
nung pasikot-sikot ng plano. Kaya napaka-importante po na sundin natin o sundin yung plano o yung instruction ng isang ininyero. At maganda po na yung isang contractor o yung builder, hindi po niya i-altered or iso-shortcut para po maitayo yung building. Kasi at the end, possibly, maaari pong maitayo ang isang planta, maitayo ang isang building, ang isang tulay, pero a few moments later, I said, pwede pong magkaroon ng disaster na kagaya po nito. Gaya po nito, isa-isa pong 13th floor condominium, tinayo po sa China, dahil hindi naman yan dahil sa China o made in China, nagkaganyan. At hindi po yan itinayo ng paganyan, nakahiga, tas itatayo. Hindi po ganon. Kung hindi, dahil po siguro sa may ginawang shortcut o ano paman, ayun po, dahan-dahan pong tumumba yung 13th floor building po na yan. Buti na lang, wala naman pong nasaktan dahil po wala pang nakatira. And I believe kung inayos lang nila at sinunod nila yung instruction ng isang ininyero, hindi po sana nagkaganyan yan at maaring nakatayo pa rin yan. So kapatid, when God said, "For I know the plans I have for you," and He affirms it by the spoken word, declares the Lord. Alam niyo po, this means something. Kasi yung word na declare, ang ibig sabihin po niyan, to say something in a strong and confident way. Kaya pag nakabasa po kayo ng salitang declares the Lord, ang ibig sabihin nun, declares the Lord means God is putting His signature of confirmation. Parang pinirmahan niya yung plano, sinasabi niya akong gumawa niyan, and He is putting His name on the line. He is assuring na mangyayari yan sa buhay mo, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang. This is God's victorious plan. Kaya when we read the word declares by the Lord in the Bible, maganda po, make sure na tayo po ay magpo-pause muna, hihinto tayo, take a deep breath. Namnamin mo at intindihin mo yung mga susunod na salita. Kasi merong gustong i-declare ang Panginoon sa buhay mo. So what is this plan? Sige po, gawin natin. Declares the Lord. Yan. Hinga po tayo ng malalim. Yan. Tigil ang paghinga. Tapos na po ang x-ray, bukas na ang resulta. Hindi po yan. Ano po ba ang kanyang dineclare? Pagdating po sa plano niya sa kanyang mga anak. Sabi po dyan, plans to prosper you. Actually po, I do not want to dwell on the word prosperity in the literal sense kasi we might miss the real context of this word. Some of us, can I say mostly sa mga kapatid at kababayan po nating Chinese, will define prosper in the word prosperity and correlate to the word, or can I say, dun sa salitang swerte. Ayan. Kaya napakadami. Pag sinabi pong prosperity or prosperous, maswerte yan. Kaya minsan po, napakadaming mga prosperity charm or object na naglipana para lumapit lang ang swerte. Tanungin mo nga ang katabi mo, meron ka ba niyan? Pero alam niyo po, ang pinakasikat na prosperity object o prosperity charm na alam ko, yung pusa, yung gumaganon, alam niyo po yon? Ayan. Alam niyo po, siya yung nagpauso ng sayaw eh. Alam niyo po yung sayaw na pinauso niya yung Wachi wep, wachi nene. At yun po, pinauso niya yon. Anyway po, minagamit yun ng mga businessman dun sa business para daw po hatakin o para lumapit yung swerte. Kaya po gumaganon yung kamay. Kaya kapag hindi lumalapit yung swerte, alam niyo po yung businessman, panay pa rin, nasa labas po siya ng business niya, pag ganon-ganon din siya eh. Ayan, no? Kaso po, hindi pa rin talaga lumalapit ang swerte. Kaya nangyayari po, napapakanta siya. Ang kanta po niya, meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Hindi, nga tayo doon. Balik po tayo dun sa salitang prosperity. Ano ba talaga ang ibig sabihin? But nevertheless, alam niyo po, prosperity, most of the time, minemeasure po natin at sinusukat natin sa object na pera. Ibig sabihin, pag marami kang pera, maswerte ka. Parang ganun po. Kaya alam niyo po, yung mga masiswerte, minsan, nung panahon po namin, naniniwala sila na kapag ikaw ay maswerte, dapat ang wallet mo, ang tatak ay Seiko wallet. Dahil ang Seiko wallet, yan daw po ang wallet ng mga masiswerte. Tanungin mo yung katabi mo, ano ang tatak ng wallet mo? Seiko ba yan? But as Christians, mga kapatid, sana po we must completely erase yung maling pananaw na ito. Wala pong swerte sa buhay.
Tinatakda po ng Panginoon yan. As prosperity means a successful life, a wealthy life, a good life. But this is a plain understanding of this word in this passage. Kasi alam niyo po, if we will reconvert the original Hebrew word of prosperity used in this promise, we will have the word shalom. Yan pala yun, shalom, which means peace. Kaya po sa King James Version, kung may King James Version po kayong Bible, nakalagay po doon, say the Lord, thoughts of peace and not evil. So ano ba yung ibig sabihin ng shalom? Hindi lang po basta-bastang kapayapaan to. This is a peace beyond human understanding. It means a life with completeness, soundness, welfare, and peace. We can say a secured life, a contented life. Yung tipong shalom tends us to be complete and to have a sound mind regardless of our situation, our current situation. Yung tipong nasa wisyo ka, anuman ang kalagayan mo ngayon sa buhay. Tanungin mo yung katabi mo, nasa wisyo ka pa ba? O baka tumitingin-tingin ng ganyan yan. Anyway, shalom is a peaceful life, even in the midst of trials and suffering. So kapatid, to illustrate, siguro mas maganda ma-illustrate natin ito. Alam niyo po, may nakita po akong isang ibon na palipad-lipad at bigla pong dumapo sa isang sanga. Nung tumapo po siya sa isang sanga, biglang unti-unting pumatak ang ulan. And eventually, alam niyo po, lumakas ng lumakas yung pagpatak ng ulan. Instead po na ang ibon na to ay lumipad papalayo, sumilong, hindi po niya ginawa yon. Kasi naniniwala siya na doon siya inilagay ng Panginoon sa sanga na yon. At ang nakakatuwa po sa ginawa ng ibong ito, habang lumalakas ang ulan, ginawa po niya yung kanyang purpose. Ano po ang ginawa niya? Ibinuka niya ang kanyang tuka at umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Ayan. Nakita niyo, naka-smile pa. Ayan, no? May ipin, nakalabas. Oh. Kapatid, shalom is what this bird did. Nakakakanta ka pa rin ba kahit nasa gitna ka ng ulan ng buhay mo? Magaya po natin sana ang ibong ito, yung tipong kahit sa gitna ng pagsubok, gitna ng problema, magagawa mo pa rin purihin, awitan ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Kapatid, because bakit po natin kayang gawin yon? Because the source of shalom is already inside our hearts. Nasa puso na po natin. Sino yon? The Prince of Peace, no other than our Lord and Savior, Jesus Christ. It is just like na kahit maliit lang ang kinikita mo, basta pag uwi mo, nandun yung joy, masaya ka, dahil nagawa mo yung best, yung excellent mo para sa Panginoon. Matanong ko lang, yan, magkalinawan tayo. Sino po dito yung maliit lang ang kita, taas ang kamay? Ayan, may ilan. So yung hindi nagtaas ng kamay, malaki ang kita nyo. Ayan, sino po yung malaki ang kita? O, hindi rin nagtaas. Yung iba lang, ayan, nagtapat yung iba, very good, ayan. Eh yung hindi nagtaas, ayan ang kita nyo. Okay, wala kita. Wala kita. Labo naman nun. Anyway po, kaya kahit maliit o minsan walang kita, alam niyo po, pag may shalom ka sa puso mo, pag upo mo sa lamesa, yung lamesa mo na sa bahay, na tipong pag umupo ka, yung parang kahit walang intensity 5 na ano, yung parang magalaw lang ng konti, gumaganon. Pero dahil may shalom ka sa puso mo, nagta-transform into fine dining yung hapagkainan mo. Di ba? Tapos po, uupo yung anak mo, uupo yung asawa mo doon. Masayang-masaya kang nagkikwento patungkol sa kabutihan ng Diyos na ginawa ng Panginoon sa buhay mo ng araw na yon. At kapag dumating yung nilutong tuyo, nung yung asawa, pambihira, napapaganon ka, wow, ang sarap ng pagkain natin, mukhang patatim na naman. Kaya pagkain mo nung pagkain na yon, sasabihin mo, Han, parang napaalat yata yung patatim. Kapatid, yan yung ibig sabihin ng shalom. Kaya sabihin mo sa katabi mo, shalom. Ayan, yung may kapayapaang tunay. At bukod sa plan to have shalom, or can I say perfect peace, anong kasunod? And not to harm you. Kapatid, God assures us that whatever situation may be, and things may appear unfavorable to us at this very moment. Ang sinasabi ng Panginoon, He doesn't mean or plan to hurt us. Torment is not on His menu,
And He say that nor He will abandon you. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. At kung nandun ka sa sitwasyon ng buhay mo, sana makita mo, maaring nasa bad or worse situation ka, remember, His perfect goodness can transform bad things into good. Maaring hindi sige ba, palakpakan natin si Lord. Maaring sa pananaw natin, parang hindi yata aabot o hindi natin makita yung pagtupad o paglabas ng ating pangarap dahil sa mga sitwasyon. Pero even ganon, kayang i-transform ng Panginoon yung mga bagay na yon into goodness, into His goodness at maging kapakinabangan natin. At yan kapatid, yung plan of hope given to this promise, leading to a good future. It is not the kind of hope na ibinibigay ng mundong ito. Kasi yung hope na binibigay ng mundong ito is a wishful thinking hope. O yung pamang, I hope na sana matapos na yung problemang ito. Purong I hope sana. I hope that these worst things will be over. But most of the time, wala pong assurance ang worldly hope na ito. It is just a false hope that prolongs man's torment and agony. But the hope that the Lord is giving to us is a solid and concrete, yung solido at concrete na pag-asa. Dahil ang pundasyon nito mismo ay ang salita at pangako ng Diyos. Yung tipo bang ang pag-asang ito ay ibinigay ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. At kapag sinamahan mo ito ng pananampalataya at pagtitiwala, nagbubunga ito ng kabutihan, ng may tunay na kapayapaan at kagalakan at magandang kinabukasan. It is not a fairy tale story, pero ang ending, happily ever after. So again, if you are in your worst scenario, nasa messy situation ka ngayon ng buhay mo, kapatid, don't give up. At sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, you can see the now, but I can see the then. Sige, palakpakan natin si Lord. Maaring nakikita natin ngayon, yung ngayon lang, pero siya nakita na niya ang bukas. So what is this unbreakable plan, this master blueprint? It is the true and perfect peace from God, a sure of hope, and an eternal future with Him. Bigyan ko lang po kayo ng konteksto regarding kung kailan ibinigay ng Panginoon ang pangakong ito. For everyone's information, yung sitwasyon po ng mga Israelite nung ibinigay ang pangakong ito, ay yung panahon na sila po ay kinaptive ng mga Babylonian. And the Lord spoke to Prophet Jeremiah, sabihin mo sa mga Israelites, sa mga anak ko, sila ay umalis sa Jerusalem at mag-exile to be a prisoner of war papunta ng Babylon. Alam niyo po, hindi sila makapaniwala. At may mga ilan po na hindi sumunod dun sa utos ng Panginoon na yon, and they stay in Jerusalem. And what happened then sa kanila, mas lalo po silang nag-suffer at sila po ay na totally destroyed. Ayaw kasing sumunod sa Panginoon. Pero yung mga sumunod sa Diyos para mag-exile sa Babylon, this plan, this promise was given to them. Ano po ang gusto kong i-emphasize? Kapatid, kung makita natin nung binigay ang pangako na ito, yung plano na to, they are in a worse, or can I say miserable situation of their lives. In a condition that seems no more hope, a state of being bondage of slavery, and a prisoner of war. Kapatid, the Lord did not give this promise during the best time of their lives. Yung masagana sila, maayos sila. But the Lord gave this promise in the lowest and difficult point of their lives. Kaya kapag ikaw ay nandun sa ganong sitwasyon, panghawakan mo ang pangakong ito ng Panginoon. And all we need to do, gaya po ng ginawa ng mga Israelite, is to fully trust and believe to this promise that God can give this divine hope, this perfect hope, in time of misery. At makita natin that this is part of the whole process of His divine plan.
At alam niyo po, what happened to those Israelites na sila po ay nag-exile, nakabalik po sila after 70 years as they trust God. At alam niyo po, nakita nila doon yung pagsama ng Panginoon. Kasi tunay naman, once you walk in accordance to God's perfect and wonderful plan, may dalawang bagay po tayong mararanasan. Ang una po, you will not walk and face this life alone. Sasamahan ka ng Diyos, kapatid. God is with you, He is in you, and He is for you. At ang pangalawa, you will do and see unimaginable things happen and will come to pass. Bakit at papaano? Because He will surely strengthen you to make impossible possible. Naniniwala ko yan din ang mararanasan ng isang tunay na mananampalataya na lalakad sa pangarap at plano ng Diyos. Just want to have a story. Alam niyo po, may isang bata na ang pangalan po ay Tikyo. At ito pong si Tikyo, alam niyo po, taga Maynila siya. Hindi siya ipinanganak sa isang marangya o, can I say, mayamang pamilya. And actually, dito po nakatira si Tikyo sa Maynila. Huwag niyong pong tignan yung aircon, hindi po kanila yon. Dito lang sa side na to, yung parang may dampa-dampa. Ayan. Original na bahay ni Tikyo sa Maynila. At alam niyo po, nang siya 10 taon, meron silang maliit na kariton, hinaya niya yung kanyang mga kalaro. Sabi niya, para makatulong naman tayo sa mga magulang natin. Ano kaya kung mangolekta tayo ng basura? Kasi pag nangolekta ka ng basura sa bawat bahay doon sa street nila, bibigyan ka ng piso, 50 centimos, yun lang, mahalaga na yun. At meron tayong baon at makakatulong tayo sa ating mga magulang. At alam niyo po, itong batang si Tikyong to, nangarap din siya at ang pangarap niya ay maging 6-footer. Kasi alam niyo po, nung araw, nung bata pa si Tikyo, ganyan lang siya kalaki. Ibinabad lang siya sa tubig. At unti-unti po siyang lumaki. Hindi, lumaki talaga siya. Pinatangkad siya ng Panginoon. At nung naging 6-footer si Tikyo, ayun po, sabi niya, gusto ko maging 6-footer para maging basketball player, pero hindi pala yun ang plano ng Diyos. Ginawa siya ng Panginoon na track and field player. Ayan. At dahil po sa pagiging track and field player niya, naging varsity player po si Tikyo from high school hanggang college at nakagraduate po siya sa isang prominent school ng engineering. Nakagraduate siya ng engineering, nag-board exam, pumasa sa biyaya pa rin ng Panginoon, nakakuha po ng magandang trabaho, and eventually, nagkaroon ng magandang pwesto. Hanapin nyo na lang kung nasaan po si Tikyo dyan. Nasa tabi-tabi lang. Anyway po, siyempre, Tikyong yun, walang iba kung hindi ang inyong lingkod. Palakpakan po natin si Lord. Praise the Lord. At alam niyo po, tandang-tanda ni Tikyo, nung bata pa siya, tuwing siya po ay maglalakad sa isang magandang subdivision kasama ang kanyang nanay, laging sasabihin, hindi nga ni Tikyo, ako na pala yun. Lagi ko pong sinasabi sa nanay ko, Ma, pagdating ng araw, magkakaroon tayo ng ganyang kagandang bahay. Kasi yung bahay natin, parang bahay ng manok eh. Ang tangkad-tangkad ko, tapos hindi ako makapasok ng maayos. Kaya alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ibinigay ng Lord yung pangarap niya at binigyan siya ng magandang bahay dito sa lugar ng Cavite. Ayan. Iaminin po ako sa inyo, least likely, na ako po ay titira sa lugar ng Cavite. Aamin ako, takot po ako sa mga Caviteño. Hindi dahil nabuli ako ng Caviteño, bully rin naman ako. Ang ibig ko pong sabihin, nung ako po ay nagtatrabaho sa isang semicon company dyan po sa Gateway, alam niyo po, tuwing dadaan kami ng paliparan, lagi kong tinatanong, bakit ba paliparan ang tawag sa lugar na yan? Ano ba yan? Dating airport? Wag mo nang tanongin, Brad. Baka lalo ka lang magimbal dito sa Cavite. Ayun. Pero alam niyo po, may plano pala ang Lord bakit dito rin ako dinala sa Cavite. Kasi eventually, ang bahay na ito, unti-unting naluma. Hindi na po ganyan ang itsura ngayon yan. Unti-unting naluma. Kasi ang bagay sa mundong ito,
Kung may na-acquire ka man, kapatid, masisira, mabubulok, at minsan, pag nawala ka, maiiwan mo lang din. Pero tunay na ipinahayag ng Panginoon yung tunay niyang pangarap para sa akin. Nang isang linggo, sa buhay ko, doon po sa Jabez Church, at the age of 33, kinagtagpo ako ng Panginoon at isinuko ko ng totoo yung buhay ko sa Panginoon. Tinanggap ko siya bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Di ba, palakpakan natin si Lord. And eventually po, nakatayo ko ngayon sa inyong harapan sa biyaya ng Panginoon, kasama ng aking buong pamilya, at sa kanyang pagpapala, nakakapaglingkod sa ating Panginoon. At naniniwala ko, ito ang pangarap ng Panginoon sa buhay ko. Palakpakan po natin si Lord. Kasi po, ang tunay na pangarap ng isang mananampalataya, sana everything ay para sa kanyang kaluwalhatian, because we are all created for His glory. Balik po tayo dito. Sige, palakpakan natin si Lord. Tawagin ko ulit yung aking PA. Tingnan natin kung nakagawa na to ng plano. Ayan. Alam niyo po, habang siya ay nandyan, habang nakikinig po kayo, nag-online class po ito. At after nag-online class, nakagraduate po siya. At meron na po siyang diploma from Harvard University. Assuming, kapatid, tayo po ay nag-aral mabuti, nakagraduate. Very good plan yun. Very good plan. Nakakuha ng magandang trabaho. At nung nakakaroon tayo ng trabaho, pambira, hindi lang 6 digit ang sweldo. Many, many digit. Nagsipag. At dahil nagsipag, na-promote. At dahil marami ng pangkapital, nagplano, nagbukas ng business. Ayan, dami ng reperpetwa sa ano mo. Pero alam niyo po, hindi niyo po alam, ito pong si Nico. Mahilig po sa K-pop at P-pop ito. Hindi ko lang alam bakit sa Bini nag-a-apply para makakuha ng kontrata. Hindi ko alam, SB19 ka dapat. Tingnan natin, pag pinagsama-sama natin yan na yung plano mo ngayon, baka maitayo mo na. Ayan, tingnan natin. Naku, pabira. Ayaw pa din eh. O, isa pa daw, subok. Baka hindi nakaayos mabuti. Ayan. Sige. O. Mukhang wala pa din eh. Diyan ka lang. Pero alam mo, kapatid, kapag inilagay mo ang plano mo, ang pangarap mo sa kamay ng Diyos, meron siyang gagawin sa buhay mo. Maaring ang gagawin niya, meron siyang mga gagawin na pagtutupi, pag-aayos sa pananaw mo, sa pag-uugali mo. Mga bagay na pagtutupi na minsan magiging mahirap, hindi magiging maayos, at minsan hindi ka magiging komportable. Pagtutupi na minsan, mas makikita mo at makikilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Minsan, yung pagtutupi na yan, yung pag-aayos na yan, mas masinsin, mas madiin, para mas lalo mong pagtiwalaan, panampalatayaan, yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Na minsan, maiisip mo, parang gusto ko na lang yatang gumibak. Pero sana, wag kang sumuko. Kasi ang mga bagay na yon ay parte lang ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kapag inilagay mo sa mapagpalang kamay ng Panginoon ang mga plano mo, ang mga pangarap mo, tingin ko kayang maitayo ang pangarap mo. At yung pangarap na yan ay hindi mo lang pangarap. Kasi ang itinayo mo ay ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Thank you so much. Thank you. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Pero sana makita mo, as Apostle said in Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together. Everything, even bad, even good, work together for our good.
Kanino po applicable ito? Sa mga nagmamahal sa Panginoon and who are called according to His purpose. Yes, maring pagdududa mo, tama ba na nandito ko sa lugar na ito? Kapatid, you where God wants you to be at this very moment. And every experience is part of His divine plan. Don't just look on the end result, dun sa outcome, baka dun ka na kagad nakatingin. Enjoy the journey na kasama mo ang Diyos. Namnamin mo yung bawat proseso, yung bawat bagay na nais na ituro ng Panginoon sa iyo. As Apostle said and reminds us, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya kapatid, kung ano man ang kalagayan mo, gusto kong ipaalala sa iyo. At sinasabi ng Panginoon sa iyo, for I know the plans I have for you. At siya ang nagde-declare niyan. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Can you all rise up?